Hindi lahat ng pagsubok ay sinasabi sa salita. Minsan hindi niya sasabihin, tinitingnan ko kung anong klaseng lalaki ka. Hindi niya sasabihin, napapansin ko kung paano ka kumilos. Pero tahimik niyang nakikita kung paano ka magdesisyon, kung paano ka mag-react, kung paano mo dalhin ang sarili mo. Dahil sa psychology, ang tao ay hindi lang nagtitiwala sa sinasabi, mas nagtitiwala tayo sa paulit-ulit na behavior. Maraming lalaki ang magaling sa umpisa, magaling magpakita, magaling magsabi ng tamang salita. Pero ang tunay na karakter, hindi nakikita kapag madali ang lahat. Nakikita ito kapag may pressure. Sabi ni Carl Jung, you are what you do, not what you say you'll do. Dahil ang kilos, ang tunay na nagpapakita kung sino ka. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang 7 bagay na sinusubok ng babae bago kanya seryosohin gamit ang dark psychology, female psychology, at human behavior. Hindi para magpanggap, hindi para manipulahin, kundi para maintindihan kung anong klase ng character ang nagbibigay ng respeto at tunay na connection. Dahil ang taong seryoso sa'yo, hindi lang titingin kung gaano mo siya kagusto, titingnan niya rin kung gaano mo kilala ang sarili mo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations! Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, sinusubok niya kung may sarili kang desisyon. Isa sa pinakatahimik na bagay na napapansin ng babae ay kung kaya mong tumayo sa sarili mong desisyon. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging matigas. Hindi ibig sabihin na hindi ka marunong makinig. Hindi ibig sabihin na ikaw lang ang laging tama. Dahil ang tunay na maturity ay marunong makinig pero hindi madaling mawala sa sarili. May malaking pagkakaiba ang taong marunong mag-adjust at ang taong walang sariling paninindigan. Dahil maraming lalaki, sa kagustuhang magustuhan, unti-unting binubura ang sariling boses kapag tinanong kung ano ang gusto. Kahit ano gusto mo, kapag may opinion, kung ano tingin mong tama. Kapag may hindi nagustuhan, okay lang. Kahit sa loob, hindi naman talaga okay. Akala nila, ito ang paraan para maiwasan ang problema. Akala nila, kapag lagi silang pumapayag, mas mamahalin sila. Pero minsan, ang sobrang takot magkaroon ng sariling desisyon ay nagpapakita ng isang bagay. Takot kang mawala ang approval niya. At kapag mas takot kang mawalan ng approval, mas madaling mawala ang respeto mo sa sarili. Sa psychology, ang taong may malinaw na identity ay mas nagkakaroon ng natural confidence dahil alam niya kung ano ang gusto niya, alam niya kung ano ang pinaniniwalaan niya, alam niya kung saan siya papunta. Hindi siya basta tinatangay ng opinyon ng ibang tao at iyon ang nagbibigay ng kakaibang presence. Sabi ni Friedrich Nietzsche, no price is too high to pay for the privilege of owning yourself. Dahil isa sa pinakamalaking lakas ng isang tao ay ang pagmamay-ari sa sarili niyang pagkatao. At heto ang painful truth. Hindi mo mapapanatili ang isang tao sa pamamagitan ng laging pagsuko sa sarili mo. Dahil ang taong walang sariling desisyon, minsan nagiging mabait tingnan sa umpisa. Pero habang tumatagal, mawawala ang lalim. Dahil wala ng sariling kulay, walang sariling direksyon, walang sariling paninindigan. Ang tunay na connection, hindi dalawang taong laging magkapareho ng gusto, kundi dalawang taong may sariling isip pero marunong rumespeto sa isa't isa. Kaya huwag kang matakot magkaroon ng opinyon. Huwag kang matakot magsabi ng gusto mo. Huwag kang matakot magkaroon ng boundaries. Dahil ang tamang tao, hindi mawawala dahil may sarili kang isip, mas rerespetuhin ka niya. Dahil alam mong panindigan kung sino ka. Pangalawa, sinusubok niya kung kontrolado mo ang emosyon mo. Madaling sabihin na mature ka. Madaling sabihin na kaya mong hawakan ang isang relasyon. Madaling maging kalmado kapag lahat nangyayari ayon sa gusto mo. Pero ang tunay na sukatan ng character ay hindi lumalabas kapag komportable ka. Lumalabas ito kapag sinusubok ka ng sitwasyon. Kapag may misunderstanding. Kapag hindi siya agad nakapag-reply. Kapag hindi niya nagawa ang inaasahan mo. Kapag naramdaman mo ang selos, tagot o insecurity. Doon makikita kung sino talaga ang may control. Ikaw ba ang may hawak ng emosyon mo? O emosyon mo ang may hawak sa'yo? Dahil maraming tao, kapag nasaktan, nagpapadala agad. Kapag natakot mawala ang isang tao, naghahabol agad. Kapag nakaramdam ng insecurity,
nagiging controlling, at hindi nila napapansin na minsan ang ginagawa nila para protektahan ang connection ang siya mismong sumisira dito. Sa psychology, ang emotional control ay hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging malamig. Hindi ibig sabihin na itago mo lahat ng sakit. Ang tunay na emotional control ay ang kakayahang maramdaman ang emosyon nang hindi ka nagiging alipin nito. Galit ka, pero kaya mong mag-isip. Nasasaktan ka, pero kaya mong rumespeto. Natatakot ka, pero hindi takot ang gumagawa ng desisyon para sa'yo. At iyon ang tunay na lakas. Maraming tao ang kayang gumawa ng malaking effort minsan, pero kakaunti ang kayang gumawa ng maliliit na effort ng paulit-ulit. At doon nabubuo ang tiwala. Sa psychology, mas naniniwala ang tao sa pattern kaysa sa pangako dahil ang salita madaling sabihin, pero ang ugali lumalabas sa paulit-ulit na ginagawa. Pwede mong sabihin, mahalaga ka sa akin, pero kung ang actions mo ay kabaliktaran, mas paniniwalaan ang actions. Pwede mong sabihin, magbabago ako, pero kung walang pagbabago sa ginagawa mo, unti-unting nawawala ang tiwala dahil ang consistency ay tahimik na ebidensya ng karakter. Hindi ito maingay, hindi ito laging napapansin agad, pero habang tumatagal, ito ang pinakanararamdaman. Sabi ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Dahil ang tunay mong pagkatao, hindi nakikita sa isang magandang araw lamang. Nakikita ito sa mga bagay na paulit-ulit mong pinipili. At heto ang brutal na katotohanan. Hindi mahirap gumawa ng effort kapag gusto mong makuha ang isang tao. Ang mahirap ay panatilihin ang respeto kapag alam mong nandyan na siya. Doon nasusubok ang maturity. Dahil maraming tao, magaling manghabol, pero hindi marunong mag-alaga. Magaling magsimula, pero hindi marunong magpatuloy. Kaya ang taong consistent, nagiging bihira dahil ipinapakita niya, hindi lang ako ganito dahil gusto kitang makuha. Ganito ako dahil ito ang pagkatao ko at iyon ang klase ng energy na nagbibigay ng seguridad. Kaya wag mong gawing performance ang pagiging mabuting tao. Huwag kang maging maayos lang sa umpisa. Buuin mo ang character na kaya mong panindigan kahit walang nanonood. Dahil ang respeto, hindi nabubuo sa isang malaking pangako. Nabubuo ito sa maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw. Pasensya, nagkamali ako. Text expansion ang hinihingi mo, hindi image. Ito ang number 5 at 6 na expanded ng mas malalim. Panglima, sinusubok niya kung hinahanap mo lang ang validation, isa sa pinakatahimik na bagay na sinusubok sa isang lalaki ay kung saan nanggagaling ang confidence niya. Galing ba ito sa loob o nakadepende ito sa atensyon at approval ng ibang tao? Dahil maraming lalaki, hindi nila napapansin na ang ginagawa nilang pagmamahal ay minsan paghahanap lang pala ng validation. Gusto nila lagi ng assurance. Gusto nila lagi ng attention. Gusto nila lagi ng patunay na mahalaga sila. At kapag hindi nila nakuha iyon, biglang nagbabago ang emosyon. Kapag mabilis siyang mag-reply, masaya sila. Kapag medyo naging busy siya, nag-overthink sila. Kapag hindi nabigyan ng attention, pakiramdam nila hindi na sila mahalaga. At dito nagsisimula ang problema. Dahil kapag ang halaga mo ay nakadepende sa reaksyon ng ibang tao, ibinigay mo na sa kanila ang kapangyarihang kontrolin ang emosyon mo. Sa psychology, ang sobrang paghahanap ng external validation ay nagmumula sa pangangailangan na kunin sa labas ang bagay na dapat binubuo sa loob, self-worth, confidence, self-respect. Dahil ang taong walang sariling validation, palaging naghahanap ng magpapatunay na sapat siya. Pero ang taong alam ang halaga niya, iba ang kilos. Hindi siya nagbibigay para suyuin. Nagbibigay siya dahil gusto niya. Hindi siya mabait dahil takot siyang maiwan. Mabait siya dahil yun ang karakter niya. Hindi siya naghahabol ng attention dahil alam niya na ang tunay na value hindi hinihingi. Binubuo, sabi ni Carl Jung, who looks outside, dreams. Who looks inside, awakes. Dahil habang hinahanap mo sa labas ang sagot kung sapat ka ba, lalo mong nakakalimutan na ang unang taong dapat kumilala ng halaga mo ay ikaw. At heto ang painful truth. Kapag lagi kang naghahanap ng validation, hindi pagmamahal ang pinapakita mo. Takot. Takot na hindi mapili. Takot na mapalitan. Takot na maiwan. At kapag takot ang dahilan ng kilos mo, unti-unti mong nawawala ang sarili mong power. Kaya tandaan mo ito, ang taong may mataas na value,
Hindi nangangailangan ng palaging palakpak. Hindi niya kailangan ng atensyon araw-araw para maalala kung sino siya. Dahil ang pinaka-attractive na tao ay hindi ang taong desperadong patunayan ang worth niya, kundi ang taong tahimik na alam na meron na siya nito. Pang-anim, sinusubok niya kung paano mo tratuhin ang ibang tao, isa sa pinakamalinaw na paraan para makita ang tunay na ugali ng isang tao ay hindi kung paano niya tratuhin ang taong gusto niya, kundi kung paano niya tratuhin ang taong wala siyang makukuha. Dahil madaling maging mabait kapag may gusto kang makuha, madaling maging gentleman. Kapag gusto mong magustuhan, madaling ipakita ang magandang side mo. Kapag may nanonood, pero ang tunay na karakter, lumilitaw kapag wala kang kailangang patunayan. Paano ka makipag-usap sa taong hindi mo kailangan? Paano mo tratuhin ang taong hindi kayang magbigay sa iyo ng kapalit? Paano ka kumilos kapag walang pumapalakpak? Doon nakikita kung sino ka talaga. Dahil ang respeto, hindi dapat pinipili kung sino lang ang makikinabang sa iyo. Ang tunay na respeto ay parte ng pagkatao mo. Sa psychology, ang consistent behavior ng isang tao ay mas malakas na palatandaan ng character kaysa sa magandang impression sa umpisa. Dahil kahit gaano kagaling magpanggap ang isang tao, lumalabas ang tunay na ugali sa maliliit na moments, sa paraan ng pagsasalita, sa paraan ng pakikinig, sa paraan ng pagtrato sa ibang tao. Sabi ni Arthur Schopenhauer, "A man's behavior is the mirror in which he shows his true image." Dahil ang kilos ay salamin ng pagkatao. At heto ang brutal na katotohanan. Kung kaya mong bastusin ang ibang tao dahil lang wala silang pakinabang sa iyo, ipinapakita mo lang kung sino ka kapag wala kang kailangan at mapapansin iyon. Dahil ang tunay na maturity, hindi lang pagiging mabuti kapag convenient. Ito ay napagpilis ng tama kahit walang kapalit. Kaya kung gusto mong seryosohin ka, huwag kang gumawa ng character para lang mapahanga ang isang tao. Buuin mo ang character na mananatili kahit walang nakakakita. Dahil sa huli, hindi ang matatamis na salita ang nagpapakita ng tunay mong pagkatao, kundi kung paano ka kumilos kapag wala kang nakukuhang kapalit. Pang-pito, sinusubok niya kung may direksyon ang buhay mo. Isa sa pinakamalalim na bagay na tahimik na napapansin ng babae ay hindi lang kung ano ang meron ka ngayon, kundi kung saan papunta ang buhay mo. Dahil maraming tao ang nagkakamali dito. Iniisip nila na kailangan nilang maging successful muna. Kailangan nilang magkaroon ng lahat. Kailangan nilang maging perpekto bago sila maging karapat-dapat seryosohin. Pero hindi palaging resulta ang tinitingnan. Minsan, mas mahalaga ang direksyon dahil may malaking pagkakaiba ang taong nagsisimula pa lang pero may pangarap at ang taong komportable na walang gustong baguhin sa sarili niya. Hindi kailangan nasa taas ka na, pero mahalaga na may inaakyat ka. Hindi kailangan kompleto na ang buhay mo, pero mahalaga na may ginagawa ka para buuin ito. Dahil ang taong may direksyon, may ibang klase ng energy. Hindi siya basta nagpapadala sa araw-araw. Hindi lang siya nabubuhay para lumipas ang oras. May dahilan siya, may sinusubukan siyang abutin. May version siya ng sarili na gusto niyang marating at iyon ang nagbibigay ng respeto. Sa psychology, ang pagkakaroon ng purpose ay isa sa pinakamalakas na nagbibigay ng identity sa isang tao. Dahil kapag alam mo kung saan ka papunta, mas madali mong malaman kung ano ang dapat mong piliin at ano ang dapat mong iwasan. Ang taong walang direksyon, madaling madala ng emosyon, madaling maimpluwensyahan, madaling mawala sa pressure dahil wala siyang malinaw na dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Pero ang taong may purpose, iba, kahit mahirap, may dahilan siya para bumangon. Kahit mabagal ang progress, patuloy siyang gumagalaw. Kahit hindi siya pinapalakpakan ng mundo, alam niyang may binubuo siya. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Dahil ang taong may malalim na dahilan, mas matibay humarap sa hirap. At heto ang painful truth. Hindi ka nawawalan ng value dahil nagsisimula ka pa lang. Nawawala ang potential mo kapag tumigil kang lumago. Dahil ang problema, hindi ang pagiging hindi pa successful. Ang problema ay ang pagtanggap na hanggang doon ka na lang. Maraming tao ang nangangarap, pero kakaunti ang kumikilos. Maraming may plano, pero kakaunti ang may disiplina. At sa huli, hindi pangarap ang nagpapabago ng buhay, kundi ang ginagawa mo araw-araw dahil ang direksyon ay hindi sinasabi.
Ipinapakita, hindi sa laki ng salita, kundi sa consistency ng kilos. Kaya kung gusto mong magkaroon ng respeto, huwag mong gawing goal na mapahanga lang ang isang tao. Gawin mong goal na maging klase ka ng tao, na ikaw mismo ay re-respetuhin mo. Mag-aral ka, mag-improve ka. Ayusin mo ang katawan mo, ayusin mo ang mindset mo, buuin mo ang future mo. Hindi dahil gusto mong habulin ka, kundi dahil responsibilidad mo na huwag sayangin ang sarili mong potensyal dahil ang taong may tunay na purpose. Hindi naghahanap ng taong magbibigay ng halaga sa kanya. May halaga na siyang binubuo at ang tamang tao hindi darating para bigyan ka ng direksyon. Darating siya para samahan ang direksyon na pinili mo ng tahakin. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng pagsubok ay tungkol sa kanya. Minsan, ito ay tungkol sa kung gaano mo kilala ang sarili mo. Dahil ang tunay na attraction, hindi lang nakukuha sa salita, hindi lang sa effort, hindi lang sa pagpapakita ng interest. Nakukuha ito sa character, sa maturity, sa respeto, at sa paraan kung paano mo dalhin ng sarili mo. Huwag kang maging better version ng sarili mo para lang piliin ka ng isang tao. Gawin mo ito dahil ikaw mismo ang unang taong dapat mong respetuhin. Dahil ang taong buo sa sarili niya, hindi kailangang magmakaawa para makita ang value niya. Nararamdaman ito. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi ako magpapatunay, mag-i-improve ako. At kung gusto mo pa ng lessons tungkol sa dark psychology, female psychology, at self-improvement, subscribe. Dahil dito, hindi tayo naghahabol ng respeto. Binubuo natin ito